nangyari pagdating ng dulong part ng TLPH draft? What made it so optimal para sa draft ng Cavalry in this game number 1? Na-answer na nila agad yung threat na pwedeng gawin ng Smart Omega with that Hylos Red 4, with that carry Blue 4 para sa Team Liquid Philippines. Wala na agad silang problema doon sa frontline. Kaya din napilitan na yung Omega na kumuha ng Yuzong, Dandaalis kasi nga mahihirapan na yung tank heroes ng Omega. Now we're looking at the other side. Smart Omega last picking itong Yuzhong para sa kanilang kupunan. What's the idea behind it? Paano nila to i-operate upon getting that first turtle na nabanggit din ng ating panelists? But before that, aurahan na kagad. The barangay. Uy, lumapit si Ako, Teddy! lumabas si Teddy dito. Flicker ay nagamit niya. And this time ay mapapaflicker din. Patras! Itong si Netsky. Kaya napapalikan din ng BMI. Pero may mga shuriken din na binibitawan dito si Teddy. Sigawan ka agad! Wala pa! This game, man. Alam din ni Netsky na lamang siya kapag tumatama yung Art of Thievery. But Teddy, rising to that challenge, kaya din kita. Tol, inahaurahan siya ni Netsky. Sabi, sige nga, palag ka nga. Nag-flicker papasok. Nag-flicker papasok. Sabi, wala kang mamamain dito, boy. Literal, naharapan ang ginawa nitong si Teddy. Although they're gonna have to play a little bit more passive right now kasi medyo bawas yung HP nila. Oo, and wala ring flicker actually itong si Teddy. Kaya hindi siya pwede magbasim ng todo dito. As compared dito kay Netsky, may mga BMI din naman na pwedeng asahan yan. Ngayon, ilang segundo para doon sa unang pagong ng larong ito. At maaga na ata pwesto dito ang Omega. Oh, hindi naman sasali yung dalawang gold laners in terms of the turtle fight. So pwede ba sila mag-chill upon entering this first major objective na ngayon ay pinapwestuhan na ng Omega. Nandito si Ryzen, Perks at iba pa. Nandun pa yung kabayo para dumating. Pero si Carl TZ naghihintay lang. Ayun na yung Black Dragon form na kulay red. Susuruhin dito ang Team Liquid Philippines. Si Ryzen nakakuha na. Ito bagong. Habang si Sanford nagtatalo na rin. Nakamit na rin yung manipulation. May ipit at ang mga membro dito ng Smart Omega. Clark easy with a kill. Atrasan muna ang Omega dito. May Queen makakabit-bit ng isa. Pero nagtatalo pa rin dito si Sanford. Si Saki nakakuha na rin ang kill. At si Sanford ay mamamatay sa naging proseso. Pero game pa sila kasi si Clark easy ay nandito din. Pinagbabato ng mga baraha at ang Team Liquid ang lumamang doon. Sige sa inyo ang pagong pero sa amin ang pagkitil ng mga buhay. Dahil sa level 4 dependency ng mga heroes ng Smart Omega, the moment na nagamit na yung resource, just to zone, but JP's gonna go down. Another Phantom Steed mula kay Ryzen, but then again, looking back dun sa nangyari, the moment na nang-ubos ang resource ng Smart Omega, it's go time for Team Liquid Philippines, but Sanford, Ayun na, go time din daw eh. Tumalo na rin dito si Sanford pero siya may ipit. Mula sa kapitan ng Omega na si Mingwin pero siya bibigyan din. Nabuhay pa. Oh Nakasabit pa yung kanyang HP, but that was a change of targeting para sa Smart Omega. Nakita nila si Sanford, yun kagad ang ginaw. and yun naman ang maganda para sa lineup ng Smart Omega, they have the ability for that punish. Every time na mag-overextend, every time na may makikita sila from Team Liquid Philippines na sobrang lalim, may it be Sanford or even JP, they have the means, they have the layers of crowd control and damage present para patumbahin yun. So the goal now for TLPH is medyo i-delay itong si Netsky, kaya tumulong na itong si JP para makapag-farm ng maayos si Teddy. They've done their job there, hindi na sila mag-engage pa. Now we go to the mid side. Mingwin at itong si Perks naghihintay ng papasok dun sa bandang ilog, but you have to understand na parehas ang Liquid at Omega na medyo nagiging careful na sa gusto nilang gawin kasi kailangan nilang dahan-dahanin to. 3-3, 300 lang din yung lamang. Diba? And ngayon magsisimula na rin eh, yung pwestuhan dito sa Pagong. Remember, kaya rin ang bilis kasi ng mga bakbakan natin. Dahil Flying Cloud, replenish lang ng buhay, balik kagad. Kaya rin malakas ang loob ng TLPH at Omega na magsimula ng laban. Kagaya nga ng pagsisimula ni JP dito. Nangalahati na kagad ng HP ni Perksiva. Ngayon yung Black Dragon Forming nagamit na rin. Pero siya nabigyan kagad! Bababa sa 30% ang buhay niya. At siya pero si Carlito pa rin! Ang nakapwesto at nakakuha sa Lord. So may nakakuha ng kill dito ang TLPH. Si Ryzen. Si Ryzen ang kanila pinupuntahan. Pwede bang bumalik dito si Big Pinrotektahan lang ang kanyang kakampi. Sinakripisyo ang kanyang sarili. At si James naman ngayon ay poproteksyonan din. Pero hindi na siya aabot pa. Mamamaalam si James doon at biglang lamang na naman ang CL. Nakawala si Ryzen pero kapalit ay 2 buhay. Is that even a good trade? That is not a good trade. Carl TZ pa nakakuha ng turtle sa anumang rason for a GOAT reason na nakapasok siya sa turtle pit.
Yun na yung win condition eh. Huwag mong palapitin si Carl TZ. Ginawa naman ni ginawa naman ni James yun. Sinubukan niyang i-zone with the Black Dragon form. Pero yung quick decision from Team Liquid na teka, bigyan nga natin tong Dragon. May lumilipad na dragon dito. Nailang eh. Nawala na yung pwesto. And by the time na nakapasok si Carl, it was a win from Team Liquid Philippines. And hindi lang yun, they also won that post objective dahil kahit pa sabihin natin sinakripisyo ni Migwin yung sarili niya, it's still a death for Omega. Kaya naman 2,000 na yung lamang ng Team Liquid. And you just have to admire yung ginagawang espasyo ng Liquids para sa kanilang goal, pero may mamamatay. Alam nila na wala lang flicker din si Sanjay AOG ay gagamitin defensively ni JP. Pero habang nangyayari yon sa iba pang bahagi ay tinatry din ni Teddy na ilamang ang kanyang sarili. Pero magkakakitaan ata dito. Oh, Okay. Nagkaamuyan, pre. Bago pa pumasok si Teddy, inilawan na kagad nitong si Mingwin. Team Liquid Philippines holding on to a 1.9k gold lead 6 minutes in. Pero yung Omega, they're slowly carving their way para kahit paano ay makakuha din ng objective. Split ang ating turtle take sa pagitan ng dalawang kupunan at sa ilalim ng 15 segundo ay makikita na natin ang pinakahuling pagong ng laban na ito. Will it go to Liquid or will it go to Omega? Dahil sa ngayon, pinupwestuhan nila yung mga posibleng pagpasukan nitong Team Liquid Philippines sa Sanford, JP giving the vision para kay Carl at kay Sanji na mag-deal ng damage. Mahalaga naman for Smart Omega, alam din nila kung kailan nila kayang mag-burst at kailan sila magta-target. Now, Perxiva. Maganda na pwesto ni Proxiva dito habang si Nesky ay tinutuloy lang doon sa pagong habang Black Dragon form pinagamit na rin Mingwin. Nasa Nalaban! pero hindi mo pa demolition nagamit na Petrify. Mula dito kay James, pero tayo si Sanji. Pero sa gilid na bahagi, si Nesky naman ngayon tinatanong ni Sanford. At nakakuha na sila ng panibagong kill. Tatlo na kagad ang tumumba at ang Team Liquid pabigla. Ang nanguna at lumamang doon. 4-man Dark Wave mula kay Sanford. Back it all up with that RWM na sakto sa boundary mga members ng Smart Omega. Damage is present. Wala nang tanong-tanong pa from Team Liquid Philippines. Looking at this instant replay. Yung flicker Dark Wave na nanggaling. Yes, nakuha nyo nga yung turtle. Pero that Dark Wave, Bang! 4-man. Lahat ng yun nandun pa sa dulo ng RWM and hindi na gumana yung damage output ng Smart Omega dahil din kaya silang banatan ng Team Liquid. Pero hindi pa tumitigil si Ryzen. Gapiranggot na lang yung buhay at Teddy, papalag na Teddy. naman yung TLPH. Kailangan na niya mag-recall dito habang si Mingwin! At si James ay namaalam din. Perxiva ay nakabawi din ng isa. Pero dalawang miyembro mula sa Team Liquid Philippines si Carl. ang natutulong sa kanya. Sabay dadating na yung GOAT na may dalang baraha. May recall pa na gagawin pero mabubuhay ata. Pero si Carl TZ ang lilinis ng mga naganap. At ang Team Liquid Philippines na naman umaabanting muli. Kamusta dati kong kaibigan? Carl TZ tinupian sa muka. Yung kanya naging dating kakampihan. Perks, nowhere else to go. Team Liquid Philippines now with a 3.9k gold lead. Flying Clouds has helped them so much in this game. At talaga mag-engage panalo! Oh my goodness! No room to breathe, says JP and Liquid. Men, hindi na nga inantay na sumabog yung mismong Deadly Magic eh. Namatay, abunado pa si Mingwin dun, pre. Pwede siyang mabuhay ng bawas pa rin yung buhay niya. Oh my God. Yun yung damage output ng Team Liquid right now. And it just took them one unbreakable ni hindi nakapumalo si Sanford doon para lang patayin isang member ng Smart Omega. And that's worrisome if you're Smart Omega kasi para maging efficient yung lineup, mas gugustuhin mo sana na tumagal yung team fight para magkapwesto itong Zushin and even itong Claude because both of them are damaged over time. But unfortunately, there is no time for them. Team Liquid Philippines, pag nakakita ng isa, burst lang, yun na yung call. And that makes it so much more difficult para sa Smart Omega na makapag-engage kasi kung meron man silang makikita na isa, it's either JP or Sanford na willing talaga maipagsagupaan sa kanila. So what Liquid has been doing Si Carl. is to try to find the other. Si Netsuke makakaiwas sa kabilang banda. Titigilan na ba siya ng dagot? Ang sagot ay titigilan pala yung laro mismo. Okay. So, pupunta muna tayo sa isang pause as we're trying to figure things out at pakiramdam ko, kailangan din naman natin to kasi wala pang 10 minuto yung laban, pre. Sobrang dami na nangyari. Wala pa palang 10? Wala pa? Ay, talaga? Wala pa ba? Parang wala pa, no? Parang 17 minutes na eh. Wait nga lang, inom nga muna ako tubig. Sige. Buti na lang filtered through volcanic rocks to. Oo, buti na lang. Uminom ka muna, pare. Ikaw, Joshi, wag ka munang iinom kasi kakalangan kitang kausapin. Oo nga And eh. what went right para sa Team Liquid Philippines? Paano ba nila na-execute yung mga ganong klase ng galaw? Pero San Juan Arena, kailangan namin kayo!
Nasa ng ingay ng Cavalry? They are all alive and kicking. Paano naman sa kabila? Nasaan ang barangay? Iba din ang suporta na kanilang pinapakita. San Juan Arena is back to the brim. Maraming salamat po in advance for already being here. Dahil sigurado naman ako na gaya ng binabanggit palagi ng ating mga teams, bibigyan nila kayo ng magandang laban. Tama naman yan. And to Eto, answer. eto na. Nararamdaman ko na. May nararamdaman ka ba? Ito ba ang second edition? Ng puksaan. Ay, nilayo. Nasaan ang katapat? Wala pa yung katapat? Oo, wala pa yung katapat. Sige, Wala, Joshi, wala. ituloy mo na yung sasabihin mo. Now, to answer your question, what went right for Team Liquid Philippines? That quick decision making. They knew na from Turtle 1, kaya silang daanin sa sistema ng Smart Omega. Black Dragon form, ilalayo lang si Carl, pupuntahan lang ni James, and then eventually the Turtle will fall to the hands of Smart Omega. But when they did what they did during Turtle 2 na, teka nga, bigyan nga natin tong Dragon kasi parang kaya naman. And they thought so, and they did so. Kaya nung paglapit ni Carl doon sa, again, meron tayong, hindi na to inside joke public information na to, na kapag nakalapit si Carl TZ doon sa loob ng Turtle Pit o Lord Pit, parang kanya na yun agad. Man, for some reason, parang ganun talaga kasi paulit-ulit lang nangyayari. Imagine na, pilit pa yung lapit niya dun kasi galing yun sa Space Escape Di ba yung paglapit niya talagang, ewan ko ba, parang may buff ba talaga? Medyo di ba naiipaliwanag no? I think what I just admire doon sa ginagawa ng Team Liquid Philippines all throughout the first 9 minutes of this game is how much space yung kanila nakikreate para kay Carl TZ na tapusin na lang. Yung iba sinasabi, pulis daw yun ipupulis na lang kasi pulis di ba, tatapusin niya na lang yung laban. Pero ito na, speaking of which, andyan ang ating ML Police dahil dadali na tayo sa laban. Still with a 4.6k gold lead ang Team Liquid Philippines at hindi basta-basta hayaan ni Carl na mapunta lang kay Ryzen ng madalian ng Purple. He was still able to get it, pero ngayon ay pupwesto na ang Smart Omega. May tatargetin yata sila with Sanji already using the flicker. That is a major resource na ngayon ay wala siya. Maaring maging vital yun for Smart Omega. James can just go to the back and try to target Sanji, but unfortunately for them, Team Liquid Philippines mukhang mamadaliin yung Lord. Oo nga, i-rushoutan nila to. Masyado pa malayo si James at itong si Netsky. Remember, palipilis na nagamit kagad. Nabitawan din naman yung kanyang revitalize. Black Dragon 4 may nagamit na rin. Papunta na doon sa middle ng gitna. Petrify nagamit pero si Carlito namugi. Doon sa Lord Teddy mamamatay. Hinahabol pa rin si Persiva. Netsky with a double kill. At naghahabol pa rin dito ang Team Liquid Philippines. Andiyan pa naman si Sanford, JP at si Carl. Atras na din siya muna dito with a space escape. Apat na miyembro pa natitira para sa Omega. Pumasok din with a flicker Dark Wave. Pupunta si Persiva. Na-miss kita, pre. Na-miss ka namin, pre. Pero si Mingguin na muna ang kapitan. Ang ating uunahin. Yung na-miss, hindi na mintis. Nakuha pa rin si Mingguin at ang Lord ng Team Liquid Philippines. And that's the ability of how Team Liquid Philippines can chase down that AOG nako-connecta from Daddy JP. It is instrumental for Team Liquid Philippines. And yung sinabi ng on-ground panels natin kanina na mas madaling paganahin yung lineup ng Team Liquid Philippines, pinapakita lang nila. Because just one taunt, just one enhanced basic attack mula kay Sanford, yung mga ganyang klaseng pasok, enough na yun for them to try and make a decision out of it. Kung matatarget pa natin yung hero o mag-blitz tayo ng Lord. And by that time, kanina nangyari, minadali nila ang mga bagay-bagay. And that's a free Lord from Team Liquid Philippines. You know, if there's anything that is positive para sa kanilang kupunan sa ngayon, it's the fact that Smart Omega still has their energy shields. Kaya yung inhibitors ay medyo napigilan ng mabilisan. Pero ngayon, umangat palalo yung lamang nitong Team Liquid Philippines. So parang napupuwersa yata itong barangay na gumawa ng galaw. Ang tanong ay kung bibilhin ba yung trip kasi si Teddy na naman ang namataan. Ginagawa nila ang lahat. Black Dragon 4 may nagamit na pero nabukas kagad yung buhay dito ni Persiva. Black Dragon 4 ay bumaba na nga at bumaba na rin mula sa AOG. Dito si Daddy JP. Habang sa gilid na bagay, mapapatay nila si Ryzen. May tutukan pa nagaganap si JP dito at ay mamamatay din habang si Mingguin at si Netsky ay aatras na. Tapak muna ng Cyclone Eye pero bigla-bigla
bigla lang pre, tatlo na lang ang natira sa Omega. That was a 2 for 2. Omega wanted one, pero at least nakakuha sila ng isa kahit nabawasan sila ng dalawa. Okay, kahit pa paano naging even naman yung trade, I can say na lumamang pa yung Omega doon kasi nakakagawa sila ng paraan para may mangyari para sa team nila. Kasi for Team Liquid Philippines, sila yung may luxury na, teka, pwede tayong maglaylo. Pwede natin silang hintayin mag-engage and ka-counter lang tayo. And that has been the story ever since. From Team Liquid Philippines, sila lagi yung ka-counter engage. Sila lagi yung pangalawang papasok kasi kaya naman ng lineup nila. And the moment na makontain ni Sanji with that RWM, yun na yung go signal from Team Liquid Philippines. So, teka, sige, sagasaan natin lahat. I-push back natin sila. But for Omega, ang kailangan nilang i-consider lahat ng mga flickers, timings, ultimates, spells na meron ng Team Liquid Philippines. At yung pinakapansinin din ng Smart Omega ay itong si Teddy. 3 beses na nilang nahuli si Teddy in game number 1. What exactly can Team Liquid Philippines do para maiwasan yung mga ganong klaseng sieges? Tinginan na nila muna yung bait ng pwesto dito kay Teddy kasi the moment na nakita siya doon sa may middle, doon na nag-go ang Smart Omega. Kailangan muna nilang itago yung kanilang carry dahil the moment na wala yung carry, ang laki nung mawawala. Sabihin na natin 1/3 of the damage department will go down in Ferxiva. Okay, River Manipulation na nagamit din. Glorious Pathway ang gagamitin niya para na makatakas din. May mga nabitawan ng mga ultimates, lalo na yung River Manipulation na matagal-tagal din ang cooldown. Tingnan natin, may mahawakang pang magaganap dito at si Carlito na ang magbibitaw muna nito. I-reset nila ulit itong Lord Sanford Sanji nakakapit doon sa major objective and si Mingwin ay nakapwesto lang ng maganda. Netski Yung taas. malalatagan ng damage output dahil nga medyo evolved na rin yung Lord. Pero ganun din yung kanyang damage. Ready ba sila para sa damage output? Okay, pero umatras na si KRTZ dito. Nagamit na rin yung Lord. Pero si James ang makakakuha. Kaya lang ang naging goal dito ng Team Liquid Philippines. Sige, lumaban na lang tayo. Kumuha na lang tayo ng goal dito. Sa may buhay pa. At si Ryzen ngayon ang pupulutanin ng mga miyembro dito ng Team Liquid Philippines. Habol, ah. Atras muna sila dito, Mingwin. Piniilawan lang yung daan na pupuntahan ng Omega. Isa lang naman ang namatay sa magkabilang kupunan. Parehas pang importante dito sa larong to. Biglang nagkaroon ng buhay ang barangay side sa San Juan matapos nila makuha ang Lord. That is a major objective. I could say stolen by Smart Omega from Team Liquid Philippines. Nung nakita nila na nalulugi sila dun sa long lane, minadali ng Smart Omega yon. And kailangan nilang gawin yon because the moment na maisayaw ng Team Liquid Philippines yung Lord na yon, unti-unti silang malulugi dahil pinupush na ng minions yung bottom lane nila. Now, for Team Liquid Philippines, madali lang naman. Wala namang kaso tong Lord na to. Madali lang nila mapaburst down. Pero dahil sa kasamahan to na Smart Omega, this would be worrisome. Ayun na, Glorious Pathway nagamit at si Daddy JP ang pinuntahan ng mga member dito ng Smart Omega. River Manipulation, even si Ferxiva! Napagsakan pa nga ng AOG, mabibibin na naman si JP. Pero si KRTZ, Card. pinuntahan na kagad si Mingwin. Ayun na yung Lalapitan ulti! din at binato ng mga baraha. Mabubuhay siya with the sliver of HP. Habang si Ryzen pumasok na rin. Dinabasan niya ang kanyang kabayo. Pero si JP ngayon, sinasanil lang ang damage mula sa Smart Omega. Tumasin, inahabol pa rin siya dito ni Raging Sandstorm. As Sanford rather. At si James ngayon ang Patay pa! pinuntahan. And then the Magic will secure that one. Omega ay aatras na rin. At alam mo yung malala doon, wala pa si Teddy doon sa Wala team pa. fight. Sobrang katinan damage ng Team Liquid Philippines, taking 2 heroes down. It was not a good decision for Omega na labanan ang Team Liquid Philippines doon. All they have to do is just try to accompany the Lord para sana makapunta doon sa base, sa inhibitor turret ng Team Liquid Philippines. But because of Team Liquid Philippines just engaging for Smart Omega, nahirapan na rin silang umalis dahil hindi naman sila tulad ng Team Liquid Philippines na tumatalon-talon. Ang meron lang sila maglakad lang dahil doon sa Glorious Pathway. Ang kaso, nagamit na nga nila pang engage so hindi na sila makatakas doon sa punish na ginagawa ng Team Liquid Philippines. Now, level 15 na rin etong si Sanji. Pakompleto na rin ang kanyang mga items. In fact, isa na lang, pa-Winter Crown na lang yata siya for added survivability. Oo nga no, parang kung ikaw ang Smart Omega dito, mamimili ka na lang kung sino yung gagawin mong alay. Kasi kapag nag-Black Dragon form ka papasok, i-burst down ka rin. Oo. Pag nag-Glorious Pathway ka, it's gonna be the same thing. So sino yung dapat matira para sa kupunan ng Smart Omega para ma-execute nila yung kanilang 4 na damage dealers? Kasi yung ginagawa ng Team Liquid Philippines kanina, kahit 4 lang sila, nandun yung total damage eh. Ang mahirap lang dyan kasi kahit sinong ipadala mo, kayang i-burst down. So what if sabay-sabay mong ipadala lahat? What if yung Black Dragon form and yung Glorious Pathway ay nakatutok doon sa gusto nilang target? Back it all up with Netski's Blazing Duet, that could be good for Smart Omega. But the moment na gawin nila yon,
wala nang rason para umatras. Kailangan ng ipalag. Kasi kapag pumasok ng Smart Omega, re-respetuhin din ng Team Liquid Philippines. Ang damage, teka lang si Big Win! Okay, buti tumama yung Taunt. Kaya may ibit ata si JP dito. Meron pa naman siyang immortality. Naku po, Ipapapap niya sakit ng ata ito. Netsky, nag-BMI na rin. Glorious Pathway para lang bigyan ng daan ng Omega na maka-atras. Pero dahil sa mga kaganapan Oh na my yun, gosh. libreng kukunin ni Teddy at ni Carl TZ ang Lord na ito. Sobrang linis ng kanila naging execution. Ay, Slow habol, push sa habol! taas, laban sa gitna. May reroll manipulation pa talaga na ginamit. All for one na daw. Kaya sa likod si Mingguin. Pinupuntahan dito ni Sanford at nakapatay na si Teddy ng isa. Magiging dalawa pa. Mingguin, hinahabol ni JP dito at ni Sanford. Nakapag-winter cup pa si Netsky dito pero mamamatay din siya. Nakadalawa si Carlito. Grabing bilis ng kamay para doon sa immortality. At isa sa sakripisyo na ni Mingguin ang kanyang buhay. 5 ang tumba. Omega ngayon ay naghihikahos. Meron pa silang catapult na kasama sa bandang gitna at ready nang tapusin ng Team Liquid Philippines ang game number 1.